Maiangat ang kanilang buhay, isang bagay na hinahangad ng bawat tao. Taon-taon, ilang milyong Pilipino ang nagnanais na mabigyan ng pagkakataong baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Kadalasan, ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ang nagiging paraan ng ating mga kababayan para sa mas magandang trabaho at kita. Sa kabuuan, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ang nakikitang sagot para sa mas magandang kinabukasan, lalo na para sa kanilang pamilya. Pero, ang pag-abroad lang ba talaga ang kasagutan? Kilalanin natin si Romel. Tulad ng marami, nagnanais siyang makapagtrabaho sa ibang bansa. Ako po si Romel Ignacio, 28 years old, tubong Pampanga. May asawa at 2 anak. Simple lang pero masaya ang pamumuhay namin. Nakakaraos naman kahit papaano galing sa kita ko sa pagmemekaniko. At si Mrs. naman bilang isang public school teacher. Kaso kasabay ng paglaki ng mga bata at gastusin sa bahay, kailangan na maghanap ng mas malaking pagkakakitaan para matustusan ng mga to. Tulad ng iba, pangarap namin mag-asawa na makatapos ng kolehiyo ang aming mga anak. Magkaroon ng sariling bahay, makapag-ipon, at makapagtayo ng isang maliit na talyer pagbalik ko. Minsan, napag-usapan namin mag-asawa bakit hindi ko daw subukan magtrabaho sa ibang bansa. Narinig ko nga may trabaho sa Amerika, sa Canada, Europe, tsaka Middle East. Sana lang may trabaho para sa katulad kong mekaniko. Alam nyo, 7 taon na rin naman akong mekaniko eh. Marami na rin ako naging experience at natutunan sa paggawa ng iba't ibang klase ng sasakyan. Kaso, naisip ko rin kung mag-a-abroad ako. Kikita nga ako ng malaki, pero mawawalay naman ako sa asawa at mga anak ko. Walang tatay yung ama habang wala ako eh. Ang hirap isipin na hindi ko sila makakasama sa mahabang panahon. Bukod sa malayo ako sa pamilya ko, naisip ko rin na kailangan ko pala makisama at makitungo sa ibang lahi. May napanood nga ako sa TV na kapag nasa ibang bansa ka pala, may mga bagay na hindi pwede basta lang gawin dahil hindi ayon sa kalakaran nila. Iba ang klima, relihiyon, kultura, salita, pati pagkain iba. Tsaka, paano kung hindi ako magustuhan ng employer ko? Paano kung magkaroon ng problema o trahedya habang nandun ako? Tapos kailangan ko rin palang paghandaan ng gastos sa pag-a-apply ng mga kailangan dokumento. Siyempre, gagastos ka rin. Pamasahe, pangkain, pati pang Xerox. Lahat ito pinag-isipan naming mabuti ng asawa ko. Nakala ko madaling magdesisyon. Pero maraming bagay pala na dapat isaalang-alang. Una, paglayo sa pamilya, ibang kultura, klima, paunang gastos para makaalis. Sabi ko sa asawa ko, oo, alam ko mahirap sa umpisa. Pero para sa pamilya, titiisin at kakayanin ko ang hirap at sakripisyo. Ang Philippine Overseas Employment Administration o ang POEA ay isang sangay ng gobyerno na tumutulong sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Tinitiyak ng POEA na handa ang aplikante sa pag-abroad sa pamamagitan ng ligtas at legal na paraan. Nagbibigay ang POEA ng Pre-Employment Orientation Seminar or PEOS para sa mga nagbabalak magtrabaho sa abroad. Ito ay isa sa mga flagship programs ng pamahalaan na ang layunin ay bigyan sila ng kaalaman tungkol sa realidad ng pangingibang bansa at ng gabay sa paggawa ng tamang desisyon kung nararapat silang mag-abroad o hindi. Ipinapaalam sa kanila ang mga bagay na dapat nilang malaman tungkol sa bansang nais nilang puntahan, tulad ng klima, kultura, ugali ng mga tao, lalong-lalo na ang mga kadalasang kinakaharap ng isang OFW habang nasa ibang bansa at ng kanyang naiwanang pamilya. Ang mga bagay na ito ay importanteng malaman ng isang nagbabalak magtrabaho sa abroad. Malalaman din sa PEOS ang tama at legal na proseso sa pag-a-apply, pati na ang mga legal government fees. Sa pamamagitan ng pagdalo sa PEOS,
ikaw ay mabibigyan ng proteksyon laban sa illegal recruitment. Kaya naman ninanais ng POEA na mag-apply lamang sa mga licensed recruitment agencies na may approved job orders. Tinitiyak ng POEA na ang pagre-recruit ng mga ahensya ay naaayon sa itinakdang regulasyon dahil napakalaki ang ginagampanang papel ng mga licensed recruitment agencies para sa mga OFWs. Responsibilidad nila na pangalagaan ng bawat OFW mula sa pag-a-apply hanggang sa pag-alis at pagbalik ng bansa. Dapat inilalahad at ipinapaliwanag ng ahensya ang nilalaman ng kontrata pati na rin ang allowed government fees, placement fee, job description, sweldo, contract duration at iba pa. Kaya dapat siguraduhin na sila ay lisensyado ng POEA. Pumunta sa POEA Regional Office, Extension Units, Satellite Office o sa Public Employment Service Office na malapit sa inyong lugar o kaya ay tumawag sa POEA hotline. Maaari ka ring sumangguni sa POEA website para makasiguro. Maliban sa POEA website, maaari ring makita ang mga job openings sa job fairs, newspaper ads at online job sites tulad ng PhilJobNet at iba pa. Proteksyon. Ito ang pangunahing dahilan ng POEA kung bakit ninanais nito na ang bawat OFW ay dumaan sa legal at tamang proseso. Kapag ikaw ay may Overseas Employment Certificate or OEC, ito ang pruweba na ikaw ay dokumentado at lehitimong OFW. Maliban sa POEA, ikaw at ang iyong pamilya ay protektado rin ng OWA, PhilHealth at Pag-ibig. Nung una may nakausap ako na nagsabing mapapaalis niya daw ako kaagad na tourist visa lang ang gagamitin. Kaya lang natakot ako. Kasi naisip ko, bakit tourist visa magtatrabaho ako? Tingin ko illegal recruiter yun. Kaya sabi ko, kaysa mapunta sa walang sakripisyo ko, magsisigurado na ako. Walang lisensya, walang approved job order, nagre-recruit kung saan-saan at hindi sa registered address. Paghingi ng paunang bayad, lalo na ang paghingi ng placement fee at hindi makapagbigay ng resibo ay malinaw na indikasyon na ikaw ay nakikipag-ugnayan sa isang illegal recruiter. Sa illegal na paraan, ang pangakong mapadali ang proseso sa pag-alis ay kadalasang nauuwi sa wala. Huwag magpabilang sa naging biktima, maging matalino at huwag magpaloko. Mahirap mawalay sa pamilya na walang kasiguraduhan ang papasukin mo. Kaya kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Alamin ang tamang proseso upang maging protektado. Dahil sa POEA, kampante ako sa pag-alis ko. Sige kabayan, eto na yung flight ko. Kita-kita na lang tayo sa pagbalik ko. Basta eto lang ang masasabi ko. Sisikapin kong gawin ang tungkulin sa pamilya ko, sa bansang pupuntahan ko at sa ating bansa bilang isang huwarang Pilipino. At kung ikaw naman ay may plano mag-abroad, tandaan, maging matalino, huwag magpapaloko.